Hi everyone! This is our officially day 1 here in Ho Chi Minh City. Naka-stay ako dito sa may District 1, ang Mango Hotel. Hindi ko na napakita sa inyo kasi nga tag neto may nag-work sa loob and nakakaya naman mag-video-video and maliit lang yung aisle para tapos sobrang lagkit ko na kanina kaya dire-diretso na ako ligo, um, ayos ng gamit. Hanggang third floor siya, tapos wala ulit elevator. Buti na lang yung staff or yung anak ng may-ari. Parang tawag nito, binuhat niya yung bag ko. Diba isang luggage na malaki. Hanggang third floor. Ang problema ko na lang is pababa ng pag-uwi ko. So, ayun. Kakain tayo ngayon. Hindi ko pa alam kung buncha or banh mi, depende sa cravings ko kung anong unang makita ko sa kanila or magpa-fa. Ang lamig kasi. Yan. Hindi na ako magbablog na habang naglalakad kasi ang tawag nito, ang lakas ng ulan. Iniisip ko kung bibili pa ako ng payong. Wala namang bilihan. So ito nga pala yung paligid Yan. Diba? Maganda na yung location nitong hostel ko kasi District 1, nandito na lahat ng maraming shop, restaurant, inuman, malapit sa lahat. Plus, pag nagbubuka ng mga tours sa Klook, dito mostly yung pick-up nila. I mean, libre yung pick-up nila pag nasa District 1 ka na. As in, sa hostel ka na mismo nila pipick upin. Hindi ka na pupunta dun sa meet-up point, kanyan. As in, hotel to hotel na rin yung pati yung drop-off. Tapos, pa ba? Ayun lang. So, enjoy natin tong day 1 kahit half day na lang. Kasi, it's already 2:45 ng hapon. And pinilit ko lang din lumabas. Actually, tinatamad na ako pero sayang naman yung araw. Ayun, punta na ako sa kainan and papakita ko na lang sa inyo. Kasi lalagay ko na lang din yung name ng resto and yung streets para kahit di ko na ipakita yung daan, search nyo na sa Google Maps, dadali na kayo doon. So, bye! So guys, yung itsura ko. So guys, dito na ako sa Bentan Market. Ayan. Ayan, mga napaka-warrior natin. Binili ko pa tong plastic na raincoat na to for 10,000 dong. Nasa 20 pesos lang siya. Kasi kaya hindi talaga ako makakapag-ikot-ikot kung ang mahal ng payong, tapos ilang araw ko lang gagamitin. Dagdag bagahe lang, kaya ito na lang. So, ito na yung Bentan Market. Ayan. Ayan ang Bentan Market. Ayan yung Bentan Market. Ayan, ang laki nga sobra. Kung gusto niya bumili ng pasalubong or ng mga connect-connect, sa Bentan Market na kayo bumili. Mura lang dyan. Tapos pwede pa kayo makapagtawaran. And ako, naghanap ako na ATM. Wala pa akong cash. Ang cash ko ay binayad ko na sa Grab. Tapos pinambili ko na ito. Siguro mga nasa lang yung cash ko. 50,000 dong. Wala na. Ang pagkain dito mostly parang 50 to 100, ganun. Depende kung saan kakakain. So, naghanap pa ka na ATM. So, ayun yung Bentan. Diba? Basang sisi yung peg natin for today's vlog. Kaya hanap lang ako ng ATM, tapos pupunta na natin sa kakainin ko. Gara. Ito, pwede tayo mag-walking tour dito kasi medyo yan. Bentan, tapos dito tayo sa kabila. So guys, finally, dito lang sa ganito ako kakain pag bunsa. Mga kainan lang din ng locals. Kasi
tawag nito, mas masarap dito kasi sa mga resto. Ang name pala nito is, lalagay ko na lang dito Buntit Nuwong. Buntit Nuwong. Ayan. Actually, nandun yung resto nila sa kabila. Ayan, doon. Ito na yung order ko. Where you from? Philippines. Where? Philippines. Where Philippines? Manila. Manila. Oh, Yeah. Manila. Many visit it now. Yes. Beautiful. Sorry, Philippine, English beautiful. How you say Philippine? Maganda. Maganda. Yeah. Maganda. Thank you. So, ito yung order ko, guys. Nauto pa to si kuya eh. Ayan, lahat na yan. Bale, isasawsaw nyo siya dito. Ayan ang bunsa. All meat na yung in-order ko. Bale, ito guys, isasawsaw nyo to sa ano, dito sa parang patis na mix na sauce. Ayan. Pwede niya rin naman na direct. Lagay niyo lang dito sa ganito kung ayaw nyo mas masyadong madami. Kaya lagay niyo lang dito sa kutsara. Lagay tayo ng noodles. Ewan ko kung naririnig niyo ako kasi sobrang lakas ng ulan. This pork. This one. Hong Kong. Hi. Do you have Coke? Coke. Cola. Ang hang. So, konti lang. Parang sarap na. Makikita nyo, nakatagilid ako. Kasi, hindi ko maharap yung ano ko. Yung legs ko. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kababa, girl. Oo. Diba? Kaya ang hirap kumain ng diretso yung ano. Diretso yung tuhod. Natin mo. Thank you. May choice lang kayo kung pork lang or spring roll lang. Ito ulit, spring roll. Piling ko inuto ako ni Kuya kanina kasi nakita niya nagbablog ako. Muturo-turo pa kasi. Yes, lagay niyo yung noodles, sausawan, tapos yung spring roll. Saka nila tubog. Ang sarap. Parang worth it yung biyahe ko ng 14 hours. Thank you. Married. Yeah, married. Natanong niya kung married na ako kasi may singsing ako. Sabi ko, married na ako. Ayun yung sa ilalim pala yung mga gulay. Kaya sabi ko, ba't ko yung gulay? Look. Ayan, yung sa ilalim pala. Palungkatin nyo lang. Yung sa iba kasi, iniiwalay nila yung gulay, di nila sinasama dito.
Ang hang. Solid. Oh. Pero as a, di mahilig sa manghang, as a person na hindi mahilig sa manghang, tolerable to. Kasi mamaya magkakape tayo. Gusto niyo ba mag-kong-cafe ulit ako? Kasi naman nakita niyo ako nag-kong-cafe, di ba? I mean, nakita niyo nag-vlog yun. Hindi, magkakong-cafe tayo mamaya. Hindi. Magkakong-cafe tayo mamaya. Kasi gusto ko ng coconut coffee. Yun na yung mga gusto ko dito sa Vietnam. Coconut coffee. Coffee and coffee. Manghang pero worth it. Kung hindi kayo maselan sa mga food or hindi maselan yung sa inyo, mas okay dito sa mga streets lang, promise. Mura lang kaysa sa resto, tapos sa resto hindi ganun kalasa. Ako yung nagsasabi sa inyo. Alam ng mga kaibigan ko pag sinabi ko masarap o hindi. Pag sinabi ko masarap, masarap talaga. Pag sinabi ko hindi masarap, hindi talaga masarap. Sinabi ko sakto lang. Hindi ako nagsusugarcoat ng mga ng mga ganyan, lalo na sa food. Dahil importante sa akin ang pagiging worth it ng pagkain. Dahil mahilig akong kumain. Lagyan natin gulay. And some pork. Actually, dapat yung noodles, isasawsaw nyo dito. Ilalagay nyo dito. Parang ibababad nyo. Kaso ang hang, kaya nagdadakot-dakot lang ako ng kutsara dito. Lagay ako, kukuha lang ako ng konti. Lagay ako noodles. Then, lagyan natin spring roll. Ang laki ng spring roll. Ay! So guys, ayan na yung cafe apartment. Buong building na yan, puro cafe. Puro coffee shop, yan. Magsawa kayo kakapili. So guys, ayun nakita nyo na yung cafe apartment. Nandun lang yung sa dito. Sa may right side ko. So dito ako nagkape. So dito lang ako sa labas ng canteen at coffee shop. Kasi wala silang dining. Dito lang talaga mostly yung mga coffee shop sa labas, yung mga upuan. Karamihan. Pero meron din naman mga coffee shop na nasa loob. Alam, mas feel ko lang ngayon dito sa labas. Ang sarap na itong coconut coffee nila. Ito yung name ng ng coffee shop. Sa Tina. This is only for 60,000 dong. And masarap siya. Fan talaga ako ng coconut coffee. Lalo pag nasa Vietnam. So, maaga pa naman. Kaya,
Punta muna tayo ng cathedral na lang. Diba? Sobrang wala akong magawa. Kasi dito sa District 1, sobrang dami mo na talaga mapupuntahan, lakad-lakad ka lang. Lalakad lang din ako. Tapos kung kayo naman is mag-ikot-ikot dito, Google Maps is the key. Kahit saan kayo pumunta, Google Maps, accurate naman siya dito kahit dito sa Vietnam. So, maglalakad lang ako going to Cathedral. Tapos, pakita ko rin sa inyo, pagka wala ng ulan, pwede ako mag-vlog ulit para makita niyo yung daan. Ayan. So guys, sa mga gusto mag-sightseeing ng hindi na naglalakad, although walkable naman lahat, walkable. Although pwede naman lakarin lahat ng pwedeng puntahan dito sa District 1 na, like yung church, yung cathedral, yung museum, ganyan, walking distance ang lahat yun. Pero kung tinatamad kayo, okay na rin itong e-bag. Nasa 120,000 dong lang siya, like mga 270, 280 pesos. Ganun. And makapag-sightseeing na kayo at the same time, chill lang kayo dito. Pwede kayong dala ng drink or food nyo habang ayan, dito. Inipit ko yung raincoat ko dyan kasi baka mawala. Ayan, pwede kayong kumain habang sightseeing or uminom, diba? So, sige. Kaya, try nyo rin ito minsan. Pag gusto nyo lang ng chill na lang, tamad na talaga kayo. Saka, lalo na ngayon, advisable ko to, lalo na ngayon umuulan, mas okay itong ganito kayo. Pero 30 minutes lang. Kung gusto nyo itong mag-extend, pwede naman. Papakita ko sa inyo later yung price pagbaba ko. Nasa baba kasi yung mga price, saka yung map ng mga pinuntahan namin ng 30 minutes. Ayun. Ok. Thank Cảm you. ơn chị. Áo mưa không? Ay. So, ayan. Ayun yung sinakyan ko. Yan ang cute niya, di ba? Tama nyo kung magkano lang siya. Like, 120,000 dong for 30 minutes. Tapos, point to point na yun. Ayan. Tapos, ito yung mga madadaanan nyo if ever. Di ba? Ang cute. So, yan yung church. Hindi tayo makakapunta dahil ginagawa siya. Yan. Sarado yung church. Ay, hindi ko alam kung sarado, pero hindi tayo makakapunta kasi ginagawa. So, ito nga pala yung post office nila. Sa tapat lang ng church. Kaya pwede tayong pumunta dito. Ikot-ikot muna tayo. Nakita niyo siya before nang walang harang na ganyan. Ang ganda niyan. Ganda ng church na ito. Kaya marami rin talaga nagpupunta yan. So, dito tayo sa ang kanilang post office.
因为那个油压的用个2年都会漏油，其他毛病都没有。 So guys, ayun lang yun, yung post office and yung cathedral. Tapos ngayon, papakita ko rin sa inyo kasi baka di na natin siya mapuntahan sa mga next days. Kasi bukas may Mekong River ako. And yung third day natin is pabalik na tayo ng Manila. Kaya punta na natin ngayon habang sinisipag pa ako maglakad. Buivien Walking Street. Parang red light district siya ng ano. Parang pub street siya ng Vietnam. Yun lang siya. Mga inuman, ganyan. In case na gusto nyong mag-party, yun, lakarin lang natin. Hindi lang talaga ikutin ditong ano, pag nasa District 1 ka. Kasi dami mo na mapupuntahan dito pa lang. Kaya parang advisable for me. And kaya for me, mas okay na dito kayo magstay banda sa District 1. Walkable talaga lahat. Kanina lang, tinry ko lang yung ano, yung e-buggy na sightseeing na e-trike or e-tuk-tuk, ba yung tawag nila? And okay naman siya, lalo na pag umuulan. Tsaka, yun nga, huwag kayo magbubuk doon kung traffic. Kasi baka saglit lang, tapos na agad. Parang isang spot pa lang yung makikita nyo, tapos na agad. Yan. Saka dito pag sa rush hour, ayun na nakikita nyo. Sa gilid ko. Yung mga motor, pero ano to ayun lakaran na ng tao to, pero may lumalabas pa rin dito sa likod ko. So ayun, magbenta na lang muna tayo, tapos later na lang yung Buivien. Ayan, malapit lang dito yung Benton. 3 minutes away na lang. So, Benton Market tayo. Papakita ko lang yung mga pwedeng bilhin sa loob. And, mag-Buivien na tayo. Sakto gabi na. Kasi nag-i-start talaga yung mga 7 p.m. hanggang madaling araw na. So yun guys, so mga makikita nyo lang din yung mga fake na bags, gano'n. Mga pasalubong. Then pag morning dyan, open din yung pinaka-palengke nila, like bilihan ng mga prutas, ng mga meat, ganyan. Kompleto na dun sa market nun. Sa Benton Market. Saka basta yung mga pasalubong na gusto nyong bilhin, okay na rin doon. Okay na bumili doon. Tapos pwede kayo makipagtawaran kung gusto nyo. Grabe, sobrang busy itong banda. Pagkatapos ng Benton Market. Kaya naglalakad na tayo. Malapit na tayo going to Buivien Walking Street.
8 minutes away na lang. So, lakad-lakad muna tayo. Update ko kayo pag malapit na. So guys, ayan. Dito tayo sa may gilid ng walking street. So, punta na tayo walking street. Eh, baba. Grabe yung pawis ko. Feeling ko talaga ako agad pag-uwi. Parang napagod ako na sa dami ng motor. Yung tawid ng tawid. Hindi ko na alam gagawin ko. Pag tumawid ka, magiging kwento ko talaga eh. Ayun nga guys, pag gabi dito, I mean mga 9 PM onward, sarado na yung mga street, mga daanan ng mga sasakyan. As in, punong-puno na ng tao dito. Tapos pwede ka na magwala dito sa gitna. Yung nag-Mekong River ako last 2018, yung nag-avail ako ng tour. May mga nakilala ko mga Pilipino. Tapos, ayun, sila yung kasama ko mag-inom dito. Lalakad-lakad lang kami. Tapos, yung pinag-isayan ko dito dati, I forget na ko dun sa kabila o dito sa ano eh. Kabila, basta dito lang din sa Buiben walking street banda yun. Parang capsule type na hostel. And ano lang siya, 120 lang yun per night. Ba, super mura. Yan, cute. Pero hindi na tayo mag-i-stay pa dito ah. Kasi maaga ako tomorrow. So ayun, dahil nakita nyo na, I'm going home na. Maaga pa ako tomorrow. And feeling ko makakatulog na ako agad dahil ang haba ng nilakad ko. Yan natin mamaya kung nakailang steps ako. Ayun, bye guys. Bale, tomorrow na lang ulit. Papakita ko sa inyo yung mga pupuntahan namin sa Mekong River. Mekong Delta River? Basta Mekong River Tour. Bale, parang may 5 kaming destination na pupuntahan or 4. Basta tomorrow na lang. And ako ay pagod na at ay, parang gusto pa mag-ice cream. Ang deserve ko to. Uy, naalala ko to. Alam niyo ba, dito kami kumain ng mga kasama kong Pinoy. Ayan. Sa dulo to ng pub street, ay ng ano, ng walking street. Ayan. And mag-ice cream muna tayo. So, almost 25,000. So, yun guys, nag-ice cream muna ako dito. And sobrang pagod ko. Papahinga lang ako, kakain ako ng ice cream saglit. Then, uwi na rin ako, tapos tulog na rin ako. Hindi na ako makakapag-vlog doon kasi nga may mga kasama ako sa room. Kaya hindi ko na rin mapakita sa inyo. Kaya yun, see you tomorrow.
Ay, papakita ko muna sa inyo itong ice cream na in-order ko. Ewan ko kung ice cream or may halong coke yun. Basta, ano ko lang, yun lang tinuro ko. Pure ice cream lang pala. Parang chocolate sundae lang. Nakita ko na, nilalagay na ni Kuya. So, ayan. Kakain ako ng ice cream din. Ito na, kinukuha ko na. Kakain ako ng ice cream din. Good night, everyone! Alam niyo, matagal na akong curious dito sa ice cream na to. Kasi ang dami niyang branch, even sa Hanoi and sa Kuala Lumpur. And alam ko meron ng ganito sa atin. Mixu. Yan yung tatak. Ayan yung brand. Ayan Mixu. Ayan yung chocolate sundae. So, taste test. Lulobat na rin natin to. Sasagarin na natin. Malapit na lang din naman ako dito, yung hostel ko. Bale, pwede ko na rin lakarin or pwede ako mag-grab bike. So, kung saan na lang mas gusto ko. Sarap na to. So, yun guys. See you tomorrow na. Good night. Bye!